Matapos ang 5 buwang pag-aaral ng Independent Oil Review Committee, lumabas na hindi raw sobra-sobra ang singil sa petrolyo ng mga kumpanya ng langis. Pero hindi kumbinsido ang ilang transport group, kaya naghahanda na sila ng malawakang protesta. Nakatutok si Bernadette Reyes. Wala raw overpricing sa presyo ng petrolyo. Ito ang lumabas na resulta sa pag-aaral ng Independent Oil Review Committee o IORC sa record books ng oil companies. Kumbinsido raw ang IORC na resonable ang kita ng oil companies. Wala kami nakikitang ebidensya na nag-overprice ang ating mga oil companies at sobra-sobra ang tubo nila. Local pump prices are more responsive to world oil prices now than at any period since regulation. Mali rin daw ang hirit ng transport group sa Kongreso na ibasura ang oil deregulation law. Nakatulong pa nga raw ang batas para magkaroon ng kompetisyon ng oil companies. Nagresulta raw ito sa mas mababang presyo ng petrolyo. Huwag na rin daw ipilit ang pagkaroon ng subsidiya sa langis dahil lolobo lang ang utang ng Pilipinas. Dati ang Malaysia, ang debt ratio niyan was in the order of around 35% of GDP. Last year, by the end of last year, kapareho na ng Pilipinas dahil dyan sa pag-subsidize. At kung mas mahal man daw ang petrolyo sa ibang lugar, ang gastos daw sa pagbiyahe o transportation cost ang maaaring dahilan. Ang pasang Mazda, hindi kumbinsido sa paliwanag ng IORC. Meron pa rin niyang nakatago na talagang may overpricing pa rin sila dyan. Ang grupong Pisto naman, hindi na raw nagulat sa tila pabor na resulta para sa oil companies. Kaya plano nila, naghahanda tayo sa isang pambansang protesta kung hindi na itong later ng September or ay magiging early October at malaking posibilidad na katangian to ng isang malawakang tigil pasada. Sinimulan ng review committee ang pag-aaral noong Abril alinsunod sa hiling ng DOE na pag-aralan ng reklamo ng transport groups na overpriced daw ang langis. Nagboluntaryo rin ng ilang oil companies na buksan ang kanilang mga libro para sa pag-aaral. Ayon sa DOE, karapatan daw ng transport groups ang magkilos protesta kung duda sila sa resulta. Sabi ng DOE, meron din naman daw silang kakulangan. May capacity pero yun na nga, nakikita nga nila and even Congress yung sa budget hearing namin, nakulang. I'm happy kasi yung aming mga simple basis now have mga models, mga equations na came out to support our findings. Isa pa sa inilmahan ng transport groups ang rekomendasyon ng komite sa DOE na gawing automatic at buwanan ang pagtatakda ng singil sa pamasahe. Bakit hindi na lang natin gawin na siguro based on adjustments sa pump price for the previous month, halimbawa, i-average mo lang yun, and then automatically yun na magti-trigger ng ano. Kung wala namang pagbabago, walang palit sa fare, no? Kung bumaba, then ibaba mo rin yung pamasahe. Kung tumaas, taas mo rin yung pamasahe. Ang solusyon po, i-regulate yung presyo at industriya na langis. Baka naman tayo magkaroon ng kalituhan. Mataas ngayon, ito ang pamasahe natin. Kung isasabayan. Mababa ngayon, ito ang ating pamasahe ngayon. Ginamitan ng siyensya at meron ring kalakip ng mga ebidensya ang naging resulta ng pag-aaral ng Independent Oil Review Committee. Pero dahil duda pa rin ng mga transport groups sa naging resulta nito, iminumungkahi ng naturang grupo na patuloy na i-monitor ng DOE ang bawat galaw ng mga oil companies. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.